Hindi kasalanan ng isang bata kung hindi ito makapag-aral sa eskwelahan. Ito ay kasalanan ng isang magulang nang dahil sa kanilang kapabayaan. Responsibilidad ng mga magulang na pag-aralin ang kanilang mga anak para matuto sila ng magandang asal at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ikaw, may kilala ka bang mga magulang na pinapabayaan lang ang kanilang mga anak? Kung ganon ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa malalim na bahagi ng Sampaloc, kung saan ang ingay ng trapiko ay humahalo sa amoy ng usok at luma, doon nakatayo ang isang lumang eskwelahan. Sa loob ng mga dingding nito, si Mang Cesar ay nagtuturo sa loob ng 30 taon. Ang bawat pahina ng kanyang lumang libro ay saksi sa mga pangarap na kanyang tinanim sa libo-libong bata. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga pangarap ay unti-unting nangupas, kasabay ng kanyang sweldo, at nang nakaugali ang tawag ng kanyang asawa sa telepono. Isang araw ng tag-ulan, habang papalubog na ang araw, nakaupo si Mang Cesar sa isang bangko sa labas ng gusali. Pinagmamasdan ang mga batang nagmamadaling umuwi. Napansin niya ang isang batang lalaki, payat at gusgusin, na naghahalukay sa basurahan malapit sa gate. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang bata. Araw-araw, pagkatapos ng klase, naroon ito, tahimik na naghahanap ng anuman. "Bata, anong pangalan mo?" tanong ni Mang Cesar, may halong pag-aalala. Nagulat ang bata, ngunit dahan-dahang lumingon. "Buboy po," sagot nito, halos pabulong. Ang kanyang mga mata sa kabila ng pagod at dumi ay mayroong kislap na hindi maipaliwanag. "Bakit hindi ka pa umuwi? Gabi na," muling tanong ng guro. "Naghahanap lang po ako ng makakain, sir," sagot ni Buboy yumuko. "At baka may mapulot po na pwede pang ibenta." Naramdaman ni Mang Cesar ang kirot sa kanyang dibdib. Isang batang may ganitong edad at dapat nasa bahay na nag-aaral o naglalaro. Ngunit narito at naghahanap buhay sa lansangan. "Madalas kitang nakikita rito. Nag-aaral ka pa ba, Buboy?" Umiling si Buboy. "Hindi po, sir. Wala po kaming pera. Kailangan ko pong tumulong sa pamilya ko." "Pero gusto mo bang mag-aral?" tanong ni Mang Cesar, direktang nakatingin sa mga mata ni Buboy. Nagtaas ng tingin si Buboy at sa mga mata niya ay nakita ni Mang Cesar ang matinding pagnanais. "Opo, sir. Gusto ko po sana. Gusto ko pong matutong bumasa at sumulat para hindi na po ako nag-ahalukay dito." Ngumiti si Mang Cesar. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, isang ideya ang nabuo sa isip niya. Nakita niya sa batang ito ang isang uhaw sa kaalaman na sa kanyang propesyon ay pambihira. "Sige, Buboy, simula bukas. Pagkatapos ng klase ko dito, tuturuan kita. Libangan lang. Magdala ka ng lumang kwaderno at lapis." Nagulat si Buboy. Talaga po, sir? Hindi po kayo nagsisinungaling?" Tumawa si Mang Cesar. "Kailan pa nagsinungaling ang isang guro? Sige na, umuwi ka na. May ulan pa. Basta magkita tayo bukas, ha." Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, si Buboy ay naging pinakamasigasig na estudyante ni Mang Cesar. Sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng eskwelahan o sa loob ng bakanteng silid-aralan, tahimik na itinuturo ni Mang Cesar kay Buboy ang alpabeto, ang mga numero, ang pagbabasa at ang pagsusulat. Bagamat pagod sa maghapong pagtuturo, nahanap ni Mang Cesar ang panibagong sigla sa ngiti ni Buboy tuwing may natututunan nito. "Sir, ang galing po. Nabasa ko po yung karatula sa tindahan." Tuwing may maliliit na tagumpay si Buboy. "Sabi ko na, may ibubuga ka, Buboy. Kailangan mo lang ng tiyaga."
Sagot ni Mang Cesar. Hindi lang pagtuturo ang ibinigay ni Mang Cesar. Minsan, ibinabahagi niya ang kanyang baon. Kung minsan naman, ay naghahanap siya ng mga lumang libro at gamit sa eskwela na pwedeng ipasa kay Buboy. Ang kanyang asawa, si Aling Feli, ay nagtataka kung bakit paubos na ang kanilang ipon. Cesar, sigurado ka bang tama itong ginagawa mo? Mahalaga ang bawat sentimo ngayon. May pambayad ka pa ba sa gamot mo? Tanong ni Aling Feli isang gabi. May halong pag-aalala. Feli, nakikita ko ang sarili ko kay Buboy. Ang uhaw niya sa kaalaman. Hindi ko kayang baliwalain yun. Huwag ka mag-alala. Kakayanin natin. May paraan palagi. Ang sagot ni Mang Cesar. Subalit alam niya na may kasama itong kapalit. Isang araw may balita si Mang Cesar para kay Buboy. Buboy, nakahanap ako ng paraan para makapasok ka sa isang pampublikong paaralan. May isang scholarship para sa mga batang nangangailangan. Kinausap ko ang prinsipal at dahil sa magandang performance mo sa mga turo ko, pumayag siya na subukan ka. Isang mundo ang nagbukas kay Buboy. Sa loob ng ilang taon, nagpatuloy si Buboy sa pag-aaral na sinusuportahan pa rin ni Mang Cesar hanggat maaari. Bagamat limitado ang kanyang kakayahan, ginawa ni Mang Cesar ang lahat. Kahit na nangangalugan nito ng pagkaltas sa personal nilang gastusin. At minsan ay nagpapaliban ang kanyang sariling medical na check-up. Sa huling taon ni Buboy sa high school, isang malaking pagkakataon ang dumating. Isang programang pang-scholarship ang inialok para sa mga estudyanteng gustong magkolehiyo sa Maynila na may kasamang tirahan at allowance. Isa si Buboy sa ilang napili. Sir Cesar, salamat po sa lahat. Hindi ko po mararating to kung hindi po dahil sa inyo. Sabi ni Buboy habang nagpapaalam. May luhang lumandas sa kanyang pisngi. Ikaw ang gumawa ng paraan, Buboy. Akong tagabigay lang ng liwanag. Pangako mo sa akin, huwag mong kalilimutan ang mga natutunan mo. At huwag kang titigil mangarap. Sabi ni Mang Cesar, may luhang kumikinang din sa kanyang mga mata. Niyakap ni Buboy si Mang Cesar ng mahigpit. Pangako ko po sir, babalikan ko po kayo. Pag nakamit ko na po ang mga pangarap ko, hindi ko po kayo kakalimutan. Umalis si Buboy, ngunit ang mga taon na lumipas at ang kanyang pangako ay unti-unting lumabo sa mga alaala ng matanda. Ang guro ay nagkakaedad na. Ang kanyang balikat ay humukot at ang kanyang paningin ay lumabo. Nagretiro na siya at ang kanyang maliliit na pensyon ay sapat lang para sa pangaraw-araw na pangangailangan at sa mga gamot ni Aling Feli. Ang kanilang lumang bahay ay nangangailangan na ng matinding kumpuni at ang mga pader ay unti-unting nangungupas tulad ng kanyang pag-asa. Minsan, sa mga malungkot na gabi, naaalala ni Mang Cesar si Buboy. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Nagtagumpay kaya siya? O nalimot na niya ang matandang guro na minsay nagturo sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga? Isang hapon, habang naglilinis si Mang Cesar ng bakuran, isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula rito ay lumabas ang isang lalaki. Matangkad, malinis at naka-Amerikana. Malalim ang kunot sa noon ni Mang Cesar. Hindi niya kilala ang lalaki. Lumapit ang lalaki, may ngiti sa labi. Mang Cesar? Opo, ako nga. Ano pong may paglilingkod ko? Tanong ng matanda na may halong pagtataka nang dahil sa labo ng kanyang mga mata. Hindi mo na ba ako naaalala, sir? Tanong ng lalaki. Tinitigan ni Mang Cesar ang mukha ng estranghero. Ang mga mata, may pamilyar sa mga ito. Ngunit ang matanda ay hirap na sa pagkilala ng mga tao, lalo na ang mga nagbago ng husto. Patawad, iho. Matanda na ako. Malabo na ang aking paningin. Ako po ito, sir. Si Buboy.
sabi ng lalaki. At dahan-dahang lumuhod. Yumakap sa tuhod ni Mang Cesar. Ang batang basurero na tinuruan nyo sa likod ng eskwelahan. Napatulala si Mang Cesar. Buboy, ang payat na bata. Ngayon ay isang matagumpay na lalaki. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Buboy, ikaw nga, Diyos ko. Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang bumalik? Agad na niyakap ni Mang Cesar si Buboy. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang pinakatago niyang pangarap ay nagkatotoo. Tumayo si Buboy at pinahid ang luha sa mata. Huwag po kayong mag-alala, sir. Narito na po ako. Nagtagumpay na po ako dahil po sa inyo. Nakikita ko, Buboy. Lubos akong nagagalak para sa'yo. Ano na bang ginagawa mo ngayon? Tanong ni Mang Cesar, sabik na sabik. Nagpatuloy po ako, sir. Nagtrabaho po ako ng gusto tsaka po nag-ipon. At nagtayo ng sarili kong kumpanya. Sir, sa totoo lang po, isa na po akong developer ngayon. Sagot ni Buboy, may pagpapakumbaba. Pero hindi ko po talaga makakalimutan yung pinanggalingan ko. Hindi ko po kayo nakalimutan, sir. Maya-maya, naglabas si Buboy ng isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Mang Cesar. Mayroon po akong regalo para sa inyo, sir. Isang maliit na pasasalamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Kinuha ni Mang Cesar ang sobre. Sa loob nito ay mayroong isang susi at isang card. Ano namang kalokohan to, Buboy? Basahin niyo po, sir, sabi ni Buboy. Binasa ni Mang Cesar ang card. Nakasulat doon ang address ng isang bagong bahay. Kasama ang nakalagay na, sa pinakamamahal kong guro, Mang Cesar, ang susi ng inyong bagong tahanan. Regalo mula sa inyong nagmamahal na estudyante, Buboy. Napaupo si Mang Cesar sa bangko. Hindi niya mapigilan ang pag-aagos ng luha. Isang bahay, Buboy. Hindi mo dapat ginawa to. Sobran to. Sobra-sobra nang ibinibigay mo sa akin. Wala po yan sa mga ibinigay niyo po sa akin, sir. Matatag na sabi ni Buboy. Pero teka lang po, Sir Cesar. May isa pa po akong kailangan sabihin sa inyo. Ito po ang totoong dahilan kung bakit po ako umuwi at kung bakit ngayon lang po ako. Umupo si Buboy sa tabi ni Mang Cesar. Ang kanyang muka biglang naging seryoso. Sir, matagal ko na pong gustong malaman kung bakit niyo ako tinulungan noon. Lahat ng sakripisyo niyo, ang pagbili niyo ng libro para sa akin, ang pagbibigay niyo ng baon, at ang pagpilit niyo na ipasok ako sa scholarship. Huminga siya ng malalim. Tinatanong ko po ang sa sarili ko, bakit kayo, na halos wala ding pera, ginawa ang lahat ng yun para sa isang batang pulubi? Nagulat si Mang Cesar sa tanong. Boy, hindi naging mahirap ang desisyong to. Nakita ko ang potensyal mo. Nakita ko ang uhaw mo sa kaalaman bilang isang guro. Tungkulin kong gabayan ang ganong uri ng bata. Umiiling si Buboy. May nalaman po ako, sir. Matapos ako magtagumpay. Nalaman ko po ang buong detalye ng inyong sakripisyo. Tumigil si Buboy. Tila naghahanap ng tamang salita. Naalala niyo po yung scholarship na nakuha ko noong high school? Ang isa sa mga requirements po noon ay ang recommendation letter mula sa isang guro at ang proof of financial capability mula sa pamilya ng estudyante na ginawa niyong paraan para hindi na ako magkaroon ng problema sa mga requirements. Oo, naalala ko. Nagpumilit akong makahingi ng pabor sa prinsipal. Sagot ni Mang Cesar. Hindi lang po yun, sir. Narinig ko po sa isang guro din doon na kayo po palang nagbayad ng processing fee ko para sa scholarship na yon. Hindi lang po yun, sir. Upang magkaroon po ng proof of financial capability ang pamilya ko, pinagbili niyo po ang luma niyong relo. Ang lumang relong yun ay pamana pa po pala sa inyo ng
ng inyong ama po. Yun po ang tanging alaalang natitira sa kanya. May luha sa mga mata ni Buboy. Nalaman ko po yan, sir, matapos ako magtagumpay. Hinanap ko po ang taong nagbigay ng pondo at kumausap sa prinsipal. Nalaman ko po na kayo po pala yun. Natahimik si Mang Cesar. Ang kanyang muka ay naging blanko. Ang alaala ng relong yon, isang pamana mula sa kanyang ama na kanyang ipinagbili ng palihim, ay bumalik ng buo. Hindi niya inaasahang malalaman pa ito ni Buboy. At hindi lang po yun, sir. Nalaman ko po na ipinagpapaliban niyo po ang operasyon sa inyong mata para lang po magkaroon ako ng mga libro. Hindi ko po alam kung paano niyo po nagawa ang lahat ngayon sa akin. Hindi lang po kayo guro sa akin, sir. Para na po kayong pangalawang ama. Dagdag ni Buboy, hikbi na ang kanyang boses. Napakilo si Mang Cesar. Hindi niya inaasahang mabubunyag ang mga lihim na sakripisyo. Tumingin siya kay Buboy. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Buboy, hindi mahalaga ang mga... Mahalaga po, sir. Putol ni Buboy. Nanginginig po ang puso ko tuwing naisip ko ang lahat ng yon. Kayo, na halos wala na, ay ibinigay ang lahat para sa isang batang walang-wala. Hinawakan ni Buboy ang kamay ni Mang Cesar. Ang bahay na to, sir, ay hindi lang po isang regalo. Ito po ay pagbabalik ko sa lahat ng sakripisyo nyo. Ang bawat sentimong ibinigay nyo, ang bawat hirap na dinanas nyo, ay pinagsikapan kong ibalik sa inyo ng higit pa. Ginawa ko po ito para sa inyo, sir, at para sa alaala ng inyong ama. Ang relo na ibinenta nyo po ay binili ko po ulit. Hindi man po ganoong eksakto, pero kaparehong modelo po. Nais ko po sana natanggapin nyo ito, sir. Naglabas si Buboy ng isang eleganteng kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang kinang-kinang na lumang modelo ng relo na may nakaukit na petsa at ilang mensahe. Para sa isang bayani na walang kapares. Hindi na napigilan ni Mang Cesar ang kanyang damdamin. Niyakap niya si Buboy ng mahigpit at ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ito ang tunay na regalo. Hindi ang bahay, hindi ang relo, kundi ang pagkilala sa kanyang pagmamahal at sakripisyo. Ang pagbabalik hindi lamang ng isang estudyanteng nagtagumpay, kundi ng isang anak na lubos na naunawaan ang halaga ng pag-ibig. Salamat, Buboy anak, ang tanging nasabi ni Mang Cesar. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Sa huling sinag ng araw habang nakayakap ang guro at ang kanyang dating estudyante, ang kanilang mga luha ay naghalo. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagkakaintindihan, pagmamahal, at ng isang pagbabayad sa utang na loob na hindi lang sa pera masasalamin, kundi sa mismong puso ng tao. Ang pagbabalik ni Buboy ay higit pa sa inaasahan, at ang twist ng kanilang kwento ay nagbigay ng isang malalim na paalala. Ang pinakamahalagang regalo ay hindi ang yaman, kundi ang pag-alala sa mga sakripisyo at ang pagmamahal na nagbigay liwanag sa dilim. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang to? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko po pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.